Ilang mga menor de edad po ang pinagdadampot naman sa isang barangay sa Quezon City kasunod po ng desisyon ng Korte Suprema na legal ang pagpapatupad ng curfew sa lungsod. Ang mainit na balita hatid ni Jay Sabale, exclusive. Halos puno ng aksyon ang muling pagpapatupad ng curfew ng mga taga-barangay E. Rodriguez sa Quezon City. Nagronda ang mga tanod at pinasok ang mga internet shop. Huwag mo tatakbuhan, ha? Huwag mo tatakbuhan. Kanya-kanya ng palusot ang mga inabutan. Isuot yun ako eh. Oo, ito pababa nga eh. Asya, hindi mo. Paano kayo sa natin? Baba yung pagka-18 naman, makakalis ka rin. Mahal sa Hindi, may pasok pa ako mamaya. May pasok pa mamaya, computer ka, dalawa. Hindi, nag-research na kayo, tatapusin ko lang, tignan mo. Pero sa barangay, nabuking siya nang dumating ang nakatatandang kapatid. 16 anyos pa lang pala siya. Nag-iba rin ang palusot dahil pag uwi raw niya mula eskwela ng alas 3 ng hapon, pinagluluto raw muna niya ang kapatid niya bago gumawa ng assignment. Mag-internet ka muna, bago ka ano? Wala po siyang kakainin. Ako po nagsasayang sa amin eh. Ha? Ako nagsasayang sa amin. Ilang oras pa pagsasayang sa ano? Ako nagsasayang ako, hindi naabot ng ano, from 3 o'clock to 12 o'clock. Si Tatay Jimmy na sumama na sa barangay nang mahuli ang anak. Sinabing nasa pilahan daw siya ng tricycle nang marinig daw niya ang iyak at sigaw ng anak. Doon lamang daw niya nalamang nakalabas pala ng bahay ang anak at tinakasan ng kanyang ate na nagbabantay sa mga oras na iyon. Hindi naman daw masama ang kanyang loob sa pagkahuli ng anak. Tama po yun para sa kabataan po. Anong iiwas sa disgrasya. Ang batang lalaki namang ito, huli sa bilyaran sa palengke. Ang kanyang dahilan, sumasideline lang siya. Sa oras daw na dumating naman ang delivery ng pinya, binabayaran naman siya sa pagdidiskarga. Pero ayon sa kanyang ama, matagal na daw niyang sinabihan ng anak na bumalik sa pag-aaral, kaso nga lang, napabarkada raw ito at matigas ang ulo. Alalahanin mo ang pag-aaral, yan ang magiging yaman nyo. Kahit wala akong yaman, yan na lang magiging ano ko sa inyo, babang nabubuhay pa ako. Ayon kay Barangay Captain Marciano Buena Agua Jr., malaki raw ang naitulong ng curfew sa peace and order sa kanilang lugar. Ngayon, hindi na nila magagawa kasi 10 o'clock nasa bahay na nila yung mga kabataan na yan. Pero nung natigil, ginagamit ng mga sasama ang mga to, kabataan na nagpapagamit naman pero hindi nila alam na yun na ang umpisa ng kanilang kasamaan na darating na panahon. Jay Sabale, GMA News.